Nakakatuwa, no? Yun yung magandang umaga sa inyo lahat. And of course, sa ating mga viewers sa FB page and sa ating YouTube channel. Nakakatuwa. Alam niyo, isa lang naman nag-i-excite sa akin, I can face tomorrow because of Jesus Christ. Because He lives, I can face tomorrow. And sakto-sakto, it's a kingdom salvation. Pag alam mong save ka, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat pangambahan dahil alam mo ang future naghihintay para sa iyo. Yun yung pangako sa atin ng kingdom salvation. Na dapat pag naintindihan mo ito, wala kang dapat katakutan. Dapat enjoy lang. Yan yung anything happens, it will happen. Pero ang pinag-uusapan natin dito, anong magagawa ni God. So, this is the last Sunday of September. Next week ay October na. Bago na naman tayong series, pero marami tayong mga events na gagawin, may mga upcoming, kaya unahin muna natin ito. Magkakaroon tayo ng baptism if you are sold out sa teaching ni Jesus. Na ibig sabihin, gusto mo yung basang-basa talaga, immerse ka sa kay Lord. Here is the water baptism upcoming. Gagawin natin ito sa Antipolo, wala pang amount, pero i-book nyo na yan sa November 29, ang ating family outing na rin, baptism, sa Antipolo lang para malapit sa mga nakabay mga motorbike, sa mga may sasakyan, sa may pasok, pwede kayo makapagbalikan. Yan. Doon ko na lang ituro sa inyo kung bakit may baptism. Sa Bible nakalagay ang baptism, hindi dahil sa ating grupo, dahil may 2-1-1 ministries, kailangan natin gawin. Okay, si Ezra, pwede rin maligo doon? Okay, so yan, water baptism. And of course, dahil October na next week, bago ng ating series, Kingdom Discipline. So, discipline, nakita nyo sa letter C, meron diyang wisdom, mayroon diyang bulb. So, Kingdom Discipline. Yan. So, makita nyo na hindi ito yung discipline na kailangan latiguhin ko kayo or latiguhin nyo ako. Ibang discipline ang pag-uusapan natin dyan, kaya may enjoy nyo sa October. Kaya bilang isang believer, isang citizen of the kingdom, dapat alam mo yung personal discipline mo for you to receive blessing and to enjoy life while you are waiting for the future na bibigay ni God. So, Word Feed for October, Kingdom Discipline. Kailangan mo lang ng wisdom para maintindihan ito at iyan ay gagawin natin sa 4 na Sunday. 4 na Sundays ng October. At ituloy na natin. Ano tayo ngayon? Kingdom Salvation. Itong salvation na ito, itong magsasabi sa atin na we're excited to face the future. Kahit man tayo mamatay, alam natin ang kamatayan ay paglilipat lang sa next life kasama si God. Okay? So, tuloy na natin ito. Anong ibig sabihin ng Kingdom Salvation? Dito muna ako titingin. Bumigay ang ating, dapat hindi bumigay. So, yung wire, siguro tadyakan yung wire niya ng HDMI. So, what is Kingdom Salvation? Kingdom Salvation can be seen in Jesus' mission. Nasa mission ito ni Jesus. Hindi ito yung ginagawa lang natin. Makita natin na He restores the kingdom of God on earth. Bakit He restores? Nasira ito sa Garden of Eden. Nire-restore niya at ang tao makabalik sa kanyang gobyerno, sa kanyang standard. Kasi ang tao nung nawala sa kingdom of God, nagkaroon ng personal government, nagkanya-kanya, at pinipilit si God pasunurin sa gusto nila, rather na tayo ang susunod sa gusto ni Jesus. Okay? So, yan. So, anong purpose natin ito? To understand the role of salvation and the kingdom of God, not the role of kingdom of God in salvation. And to know the benefits of its promises like peace, security, freedom, and hope of our future. Sakto-sakto yung pinakanta ni Pastor JR na kung alam mo yung hope mo, alam mo yung future mo, may excite ka eh. Kasi hindi lang tayo ngayon. Ngayon, kung ang preparations lang natin ngayon, maka-order lang tayo sa Lazada, sa Shopee, enjoy ka na, it's beyond. Pwede mo ma-enjoy yan. Walang problema dyan. Pero it's beyond. Ang hope natin, mas malayo ayon sa gusto ni God. So, tingnan natin ito, dahil kailangan natin na maintindihan ito, dahil ito yung magpapatibay sa atin sa mga pagsubok na hinaharap natin araw-araw. Ang iba nagpapatiwakal na, hindi nila kayang harapin. Ang ngayon, how about the future? Samantalang pag naintindihan mong kingdom salvation, ang plano ni God, oo nga, bakit ako nagmumukmuk? At kapag naintindihan mo yung purpose mo sa buhay, hindi ka patol ng patol. Maliit lang nasagi ka na, nagwawala ka na, naapakan ka lang ng kaunti. Ang liit niyan. Let's go beyond. Kaya nga, kapag alam mong purpose mo, alam mong plano ni God sa iyo, hindi ka patol ng patol sa anything. May nakita ka nag-rally, sali ka. Anong purpose mo? Wala. Manira lang ng traffic light. Di ba? Kita mo
Sali ka lang ng sali dahil yun ang trend. So, hindi tayo trending na tao, kundi kung ano ang gusto ni God, doon tayo dahil yun naman magdadala sa atin sa future. And let's go. Itong ating outline, nandito na tayo sa pang-apat. Salvation is a process to spiritual citizenship. Sa mga sa mga nakadaan sa inyo diyan, kung may mga naalala kayo at may mga katanungan kayo, itanong nyo na lang sa ating D group, sa mga viewers natin sa FB page at sa YouTube channel. Salvation is a process to acceptable holiness. Na ang holiness na tinatanggap ni God, hindi nakabase sa ginagawa natin. Magpakabait ka, magpakabuti ka. Kundi ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya nga yung excited ako sa future dahil alam ko yung holiness ko hindi nakabase sa aking kakayanan. Salvation is only an elementary teaching. Sabi ni na Pastor Raymond, masyadong masungit daw yung topic na yan sa Masbate. So paano kaya? Hindi ko alam kung paano kasi simultaneous tayo sa mga 211 ministries. Then by the way, i-announce ko lang sa inyo kung alam naman natin nangyari sa Masbate, hindi sila ang target ni Upong, pero sa kanila bumagsak. May mga nagtatanong kung paano sila mag-donate. I-assign ko na lang si Brother JR doon ang kanyang number if you want to donate sa Masbate in kinds or in cash or whatever para sa ating accountability sake. Ang board of directors na lang ang mag-handle niyan. Chat nyo lang kami or kausapin nyo lang si JR. So, salvation is an elementary teaching. So, dadaanan lang natin yan kasi hindi natin masyado ayaw na natin pakialam. By the way, ang ating focus lang to help muna yung church na tinamaan. May kapatid pala tayo, isang pamilya. Bahay nila binagsakan ng 3 nyog. Okay? Hindi yung bunga, puno. Pero kung nakita nyo yung baby dyan na hawak ni Led minsan, ang laki-laki, chubby, sila yon na because of yung kanyang cabinet, nakaiwas sila. Ngayon, ang 1 million na population ng Masbate, walang ilaw, lahat sila, pare-parehas, kasi isa lang naman ang nagsusupply ng kuryente, ang Maselco or ang Masbate Electric Cooperative. Then, ang iba sa kanila, walang bubong, ang iba walang bahay. Kung paano magsisimula, yan yung makita nyo na kailangan talaga natin si God. Kasi minsan ang shelter natin, ang inaasahan natin na haligi, dingding, bubong, pag tinanggal yan, makita mo talaga, sabi ni God, nilagyan lang kita ng bubong, hindi ka na makalapit sa akin. Ngayon, open na open. Open in heaven ang prayer, di ba? Minsan, wag na nating antayin mawalan tayo ng bubong para lumapit kay God. Di ba? Wag natin kailangan tayo nakaratay sa table, sa bed, sa hospital para makipag-usap kay Lord. Okay? So, balikan natin lagi si God kasi sa lahat ng bagay, si God ang pinakamahalaga sa buhay natin. Maaring sa pagmalakas pa tayo, hindi natin siya pansin, pero as we are getting older at napapalapit sa hukay, kailangan natin siya. And the last one is this. Medyo kaiba na naman ito, sasabihin ko sa inyo, kung meron kayong mga questions, tanungin nyo lang si Jonathan. Ayan, si Jonathan Taya dyan. Series number 4, salvation is a process to our ministry and promises restoration. Dalawang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ka niligtas ni God para sa langit. Ulitin ko, hindi ka ni God niligtas para sa langit. Ang langit ay bonus lang. Meron kang ministry na babalikan. God restored you so that you can go back to your original job order. And number 2, para matanggap mo ang iyong promises. Okay, dandahanin natin yan. Dalawa yan. Ministry and promises. Hindi ka dapat kung goal mo is, na-save na ako, punta lang ako sa church para magsimba, sasabihin ko sa iyo, malulungkot ka. Ang dami-dami na. Siguro i-evaluate natin. Mula nung isinilang ako, nung panahon, nung May hapon pa. Alam nila dyan eh. Nakita ko, lumaki kami, may kurot pa kami dito sa singit, magsimba. Tapos dito, magsimba. Tatangkad ka talaga, kaya ang height ko eh. Dito, magsimba. Pero nakita ko, walang nagbago sa tao. Palasimba kami. Walang nagbago sa tao. It's about understanding ano ba talaga si God? Ano ba talaga ito? At kung babalikan natin yung, dahil nakilala mo si God, simba uwi ka, sayang. Babalikan, you are repeating the history. At marami tayong mga kaibigan sa inyo, marami sa inyong dinadaanan. Hello, welcome. Marami sa inyo ang napadaan na sa iba't ibang churches at nakita nyo walang nangyayari sa pamilya sa ating bayan. So let's go back to what God is saying according to the Bible. So point number 1, ng the restoration to ministry of spiritual domination and fruitfulness. Okay, ano yung topic natin? Kaya tayo naligtas para sa
para ma-restore saan? Sa ating ministry at promises. Unahin na natin ang ministry. Ang calling natin actually is spiritual domination and to become fruitful. Ngayon, marami nagtatanong sa akin na, Pastor, hindi domination dapat ang ministry. Dapat ay good testimony, mabait ka. Ngayon, gusto ko makita ninyo to. Ang pinag-usapan natin dito is spiritual domination. We are going to dominate the realm of the spirit kasi sabi ni God, we are not wrestling against flesh and blood. Abusive masyado si Satan at ang mga demons. You have to dominate or else he will dominate. At ngayon, ang goal natin ay tulungan yung mga tao. Hindi natin i-dominate ang mga tao, ha? Kaya sa church, kaya makikita nyo sa church, masyadong dominante ang leader. Lumayo-layo ka na sa church na yan. Kasi hindi ganyan ang design ni God. To dominate the people, but to dominate the realm of the spirit and be fruitful. You cannot be a fruitful Christian without you dominating demonic sphere of influences. Okay? Dahan-dahanin natin. In Genesis 1:28, ito ang command sa atin lahat at dito tayo nawala at dito tayo binabalik ni God. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Subdue it means to control or to dominate the realm of the spirit. At alam nyo ba, kadalasan sa atin, pagtalo ka na in the realm of the spirit, in the physical realm, ito yung resulta ng nangyayari sa iyo. Sabi ni God, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So, you have to rule or else somebody will rule in your life. So, focus lang tayo sa word na subdue. Pero ang utos sa atin dyan, 4. Number 1 is be fruitful, increase in number, and fill the earth. Pero pag-usapan lang natin ang subduing at this point in time, kasi pag di mo ito, hindi ka nagkukontrol sa buhay mo, in the realm of the spirit, sa buhay mo, talo ka na. This is spiritual domination. Ngayon, kapag hindi ka nag-dominate, tingnan mo nangyari kay Eva at Adan, nawala sa kanila ito, napunta ang authority kanino? Kay Satan. At alam natin, ino-offer niya kay Jesus yan. I-worship lang siya ni Jesus sa Luke chapter 4. Kaya itong challenge ko sa inyo, kapag may challenge ng temptation sa mind mo, if you will not rule, if you will not subdue or in control of your life, of your mind, ikaw ang subdue ngayon ni Satan. That is pagiging dominante. At wala ka ng control sa iyong sarili. So dandahan natin. Ito ang reason ng ating salvation. Ito ang reason ng restoration ni God sa buhay natin. Gusto ko magandang ma-illustrate ito sa inyo. In a simple term, marami naman kayo napapakinggan sa akin. Pag-usapan natin ng isang marionette. Yung marionette puppeteers, ito yung puppet na hindi nakalagay sa kamay. Di ba? Ang iba nilalagay sa kamay. Tawag nun, hand puppets. Na pag ginalaw mo, ay, lulo, ganyan, di ba? Puppet, hand puppet. Itong marionette, ang gamit sa kanya ay nakalagay sa kamay with strings. Dito mo makita, yan, na kinokontrol siya ng bar o kaya nitong strings para gumalaw ang kanyang paa, ang kanyang kamay. At gusto ko makita ninyo na habang inaaral ko itong series number 4, dito ko nakita na ganito ang nangyayari sa tao. If you are not in control, you are not subdued, you are not the one controlling your life in the spiritual realm, you are controlled by the spirits. Na ngayon, marami, di ba sabi ni God, faith without action is dead. Maraming tao ngayon, even Christians, gumagalaw, may action sila, pero ang action sila hindi by faith, kundi because of the movement of the one controlling their lives. Yan na. Bakit? Sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, mula nung nagiinom ako ng alak, kailanman lagi naming sinasabi, ang sarap ng alak, nung time ng 37 years ago, nung naglalasing pa ako. Pero never ko natikman talagang matamis at masarap ang alak. Alam natin yun. Kailangan kwentohang lalaki, payabangan. Iyan ang nagkukontrol na gustong gumamit sa ating katawan na tinatawag nating demonic possession. Demonic oppression. Ngayon, if you will not dominate, then he will control. Kaya kapag nakarinig kayo na hindi domination ang Christianity, remember this, we are not fighting against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban mo. Ang goal natin na ministry, itong tao na dominated, kailangan natin itutulungan na dapat ang dala natin ay gunting. Yan.
Maputol natin yan. Kaya may casting out of demons. May power demonstration. Kaya nga sina Alice, sina Kate, nasa inner healing and deliverance training for you to understand, to win. If you will not win, we cannot be fruitful kapag merong nagdodominate sa tao na yan. So marionettes are puppets that are controlled from above by strings or wires. The controllers pulls on the strings vertically or horizontally para gumalaw yan. At ito ang challenge ko sa inyo mga kapatid. Kung ikaw ay hindi gumagalaw by faith, ikaw ay gumagalaw by the leadership of demonic spirits, kapatid, wala kang future dyan. So kung titingnan mo yan, iyan ang trabaho ko. Kaya hindi ko kailangan awayin ito. Kaya nga tama si Jesus, tama si Apostle Paul. We wrestle not against flesh and blood. Dominated na nga sila. Possessed na nga sila. Oppressed na nga sila. Suppressed na nga sila. In prison, in chain. Hindi po, aawayin mo pa. Ang kailangan natin, sino yung nakahawak dyan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit rampant ang corruption sa atin. Somebody is controlling them. Kasi nga, ang lahat ng tao, katulad ng pinag-usapan natin last week, ang mga taong hindi acquainted with righteousness ay wicked. Kaya kailangan natin mag-mature. Siguro para makita nyo itong marionette na ito sa totoong buhay, balikan natin ang ministry ni Jesus. Okay ba sa inyo? Tingnan nyo kung paano gumagalaw ang tao sa kamay ni Satan at paano nag-minister si Jesus as our model ng ministry restoration. Okay? Sa Mark chapter 5 verses 1 and 2, they went across the lake of the region of Gerasene. Ito ay katbababa lang ni Jesus ng bangka. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit. Ang tanong, bakit? Nag-create ba si God ng tao na may evil spirit sa Garden of Eden? Wala. Nasa labas ito, gustong tumira sa tao. Came from the tombs to meet him. Sa book of Matthew, dalawa yan, tao na to. So, nakita nyo, gusto ko makita ninyo, ang model si Jesus, hindi tayo niligtas. Kundi naging model din siya, paano ibalik tayo sa ministry, paano mag-serve with righteousness. This man live in the tomb. Sino sa inyo ang namumuhay sa nicho, gusto tumira? Dumaan ka nga lang sa cemetery, iba na kinakabahan na eh. Doon ka pa nakatira, so this is not normal. Ibig sabihin, tumitira siya doon na hindi niya gusto, kaya lang marionette siya. Makita niyo ang kaibahan. And no one could bind him anymore, not even with a chain. Isipin mo, kahit yung kadena na lang ng aso, huwag na yung chain ng barko. Di ba? Kapag walang maka-handle sa kanya, napuputol niya, masakit sa katawan yon. Kahit bakal to bakal, makita nagagasgasan yan. Okay, namumuhay in the tomb. Anong pinapakita dyan? Itong taong ito ay dominated ng evil spirit. Now, if we will not dominate, somebody will dominate us. Ngayon, ano ang gagawin natin? Paano natin tutulungan yung mga tao? Yan ang gagawin natin ngayon. Mag-minister katulad ng gagawin ni Jesus Christ. Kaya may mga tao minsan pag sinasabihan natin, hindi nakikinig. Bakit hindi sila nakikinig? Because somebody is controlling them. For he had opened the chain, hand and foot, but he tore the chain apart. Plural, chains. Yung kadena na puputol niya, ganun sa kaangas. And broke the irons on his feet. So may nakatali pa sa paa. No one was strong enough to subdue him. Yung word na subdue, ayan, lumabas. Walang makakontrol sa kanya dahil mas stronger ang nagko-control sa kanya. But Jesus is the King. He is Lord. Alam natin sa mga susunod na verses, for the sake of time, ang nasa taong ito ay legions of demons. Ang legions, ang ibig sabihin niyan ay 6,000. 6,000 ang laman ng isang legion sa army. Ngayon, sa military. Ngayon, pinilit ito magkasya sa napunta sa 2,000 na baboy. Kaya yung baboy, doble-doble ang laman, nun hindi lang 2,000 na demons. Legions means 6,000. So, dapat makita natin yan. So, kaya isipin mo nga, yung legions kasya sa isang tao. How much more sa baboy? Tagdadalawa tayo dito. O, ang iba, 1.5. Pwede ba yun, Kate? 1.5 ang spirit. So, mahirap sa mata. So, ito yung makita ninyo na hindi, kung ang isang demon possessed na may isang evil spirit lang tigas sa ng ulo,
How much more itong may 6,000? So i-check nyo na lang, ilan ba ang legions and the military numbers? Okay, 6,000. O 6,000 divided by 2. Tag-ilan, Jeff? Tagtatatlo. O tagtatatlo sila. Galing. Pero kaya nakita nyo yung baboy, anong nangyari sa baboy? Nagpatiwakal. Ang talino naman ng baboy, 2,000. Okay. Ngayon, gusto ko makita nyo sa ending na, para at least happy ending tayo and they live happily ever, forever. Okay, tama ba? Tama ba? When they came to Jesus, ito, ang mga tao nung lumapit kay Jesus, tinaboy ito ni Jesus, labas. Kita niyo authority ni Jesus? At yan yung authority na binigay sa atin. They saw the man who had been possessed by the legion of demons. Ilan ang karga niya? Legion of demons. Sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Mga kapatid, gusto ko makita ninyo na ito nga, pag nag-aaral tayo ng Bible, hindi na kailangan natin pagtatalon-talon. Tingnan niyo yung mga verb dyan, mga words na nakikita dyan, like itong sitting, nakaupo na siya, di ba? Itong taong ito nung dumating si Jesus, aligaga. Kaya mga taong aligaga, hindi mapakali, baka may karga to. Dress, nakahubad siya. Wala nang dumadaan dun sa may mga libingan na yon. Dahil hubad sila. Dalawa ito kasi sila eh. Pero dito sa Mark, isa lang ang ginamit. So dress, ibig sabihin, nakaayos na siya. Marunong na mag-ayos sa kanyang sarili. Kaya nakita na kayo na minsan babae, may salubong ako, ang kanyang makeup, ay ang kanyang lipstick pa ganon. Kaiba yun, niya. Okay. So, and in right mind, hindi siya left mind na. Right mind na. Tama? Ibig sabihin, makita nyo rito, yung right mind, tama ng kanyang kaisipan, ginagawa niya kung ano ang sabi ng Panginoon sa buhay niya. Kasi ang mga taong hindi in the right mind, ang ginagawa nila ay wrong lifestyle. Ito, gusto kong makita nyo to. Kaya yung mga taong corrupt, perverted ang pag-iisip, wala sa right mind. Ganyan lang yan. So anong gagawin natin? Yung balik tayo sa marionette na issue. We have to deal the one controlling them. At iyan ang reason kung bakit ka niligtas. Hindi lang para pumunta sa langit. Bonus lang yon. Kapag doon ka nakafocus, makikita nyo sa susunod natin, pag-uusapan natin, anong dahilan bakit ako ni-restore? Bakit ako nagpapastor? Kasi ito yung gusto ni God. We have to reach out to others. Hindi lang makasimbang ako para madilang aking guilt, mabawasan ang aking kasalanan. You're on the wrong side of life. You are on the left mind ng buhay mo. So, balikan natin, right mind. Kapag ikaw ay na-release, you are on the right mind. Kaya kung sinasabi natin, believer ako pero wrong mindset ka pa rin, mali pa rin ginagawa natin, pag-isipan mo ang ginagawa mo. And point number 2, the restoration of God's promises to His children. Ang una, ni-restore tayo sa ministry. Ni-restore ka para makabalik ka sa dati mong job order to serve and reach out to others. Especially, kasi ako din alam ko, kaya ako maraming bisyo, maraming kalokohan, kasi nga, wala rin ako sa right mind. May nagko-control din sa akin. Kaya nga makita mo, si Jesus, pagdating dito, Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Ang goal ni Jesus Christ, makalaya tayo, para makatulong ka rin makalaya ang iba. Ang problema, kung malaya lang tayo kapag nag-worship, pag uwi natin, wala na, sayang. Hindi mo na-enjoy ang buhay. And that's the reason why, madaling kumanta na, because He lives, I can face tomorrow. Enjoy ko ang aking tomorrow. So pag-usapan natin promises. Kung nabubuhay ka para sa langit lang, sorry ka, hanggang dyan ka na lang. Tingnan natin. Ang paniniwala ng iba, sila ay niligtas para mapunta sa langit. Tama din. Pero ulitin ko, bonus lang yon. Tingnan nyo ang senaryo. Sa atin na mga nagtatrabaho, ang bonus ay binibigay ng December. Ang marami nakapokus lang ng December sa bonus. How about ang pamumuhay mo January to November? Think about that. Kung nakafocus ka lang na pag namatay ako, pupunta ako sa langit, ano yung mga benefits from January to November? Ito yung gusto kong makita kasi nirestore tayo sa ating promises. Kaya lang, itong promise na ito, mga benefits ito ng mga beneficiaries ng citizen of the kingdom,
Kaya lang kung hindi mo alam ang yung benefits, paano mo ito i-claim? Diyan tayo binulag ni Satan. Nakilala mo nga si God, pero hindi mo alam ang benefits mo. So, iklaro natin ito hindi ko kini-question. Lahat tayo, dadalhin ni God sa langit. May pangako siya. Pero kung ang buhay natin na namumuhay ngayon ay pang December lang, kawawa ka. Okay, let's go. Tingnan natin sa Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek. Wala nang kaibahan ang Hudyo at mga Greek. Ang mga Greek, ito yung mga pagano sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kita mo, puro mga estatwa ang nandyan sa Greek. Slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So nung tayo ay niligtas ng Panginoon, wala ng Jew, wala ng Greek. Greek, ibig sabihin, other words sa Tagalog yan, ang translation ng mga pagano. Walang pagkakilala kay God. Bakit itong binabanggit na verse? Kasi tingnan nyo, kung wala ng kaibahan, ano ang kasunod niyan? Verse 29. If you belong to Christ, yan, save ka, na kay Kristo ka. Di ba? Tinanggap mo si Christ, pinagkalubang ka, nagkaroon karapatan maging anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Marami nagsasabi na, dahil nasa New Testament na tayo, hindi mo na kailangan ng Old Testament. Kapag ganun ang thinking natin, niloko mo ang sarili mo. Kasi sa New Testament, nirestore tayo, niligtas tayo ni Christ para matanggap uli natin ang promise na sa Old Testament. Ulitin ko, nirestore tayo ni Jesus sa New Testament, pero hindi nagbago ang promise ni God sa mga tao. Kasi nasira lang ang ating authority sa Genesis 1:28. Ibinabalik ka sa dati nating ministry, hindi nagbago si God. He is the same yesterday, today, and forever. Ang promise sa Hudyo at sa atin parehas. At ngayon, kung ayaw mo balikan ng Old Testament, bahala ka. Kasi we are under grace, we are not under the law, we are not under Abraham's covenant. Ang paano mo makiklaim ngayon yung tagapagmana ka? Ito yung burden ko na bakit ayaw natin bumalik sa Old Testament. Ulitin ko, ni-restore tayo ni God sa New Testament para makaklaim tayo ng ating pamana sa Old Testament. Kaya pag hiniwalay mo yan, ito ngayon yung January to November natin. Ito yung gusto kong makita ninyo. Na kung ang focus ngayon, tingnan nyo dito, ang promise ba kay Abraham? Ito, challenge ko ang inyong mga mind. Ang ating nabasa sa Bible. Ang promise ba ni God kay Abraham at sa Israel ay heaven? Ito ngayon ang isang makikita nyo. Kaya sabi ko sa inyo, mag-aral tayo ng Bible. Sa ating mga viewers, bago tayo magtaas ang kilay, which is talagang ang daming challenges sa akin ni God, na kailangan kong sabihin, ang nakikita ko dahil hindi na ito galing sa mga sermons na binigay sa atin, kundi ito ay galing sa Bible. Ulitin ko, if you belong to Christ, kabilang ka ba kay Kristo? Kaya nga tinatawag tayong Christian. Then you are Abraham's seed, anak ka ni Abraham. Paano ka nagiging? Yan sabi ng Bible. And heirs, tagapagmana ng mga pinangako. Wala kayong makitang pangako sa New Testament. Kundi ang pangako na i-claim natin na andun. Kaya kung nagko-question ako, may kaibigan akong pastor, sasabi niya, ang aking pastor, hindi na kami naniniwala sa Old Testament. Dapat ang paniniwala natin nasa Book of Romans lang hanggang Philemon ang ating doctrine. Pero ang kanyang favorite verse, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, hope in the future. Sandali, yung pangako na yun ay kay Abraham yun. Ba't mo kiniklaim? Sabi mo ayaw mo na Old Testament. Dito nyo makikita, ang daming confused na believers claiming sa Old Testament, pero ayaw ng Old Testament. Tama ba yan, Jeff? Naintindihan mo ako? Kahit ako hindi ko maintindihan. Kaya nga, yan, basahin nyo yan. Ayaw namin sa Old Testament kasi luma na. Tapos ng Old Covenant. E anong gagawin mo niyan? Kung ayaw mo i-claim ang nakadeposito sa bangko mo, sa central bank, bahala ka. Basta, kasi pag i-claim mo, hindi mo i-claim siya ang ayaw mo, na binigay ni God, wala naman mawawala sa akin. I-claim ko akin. Tama, Alice? Tama, Kate? Okay, tingnan natin. Balikan natin ang Old Testament. Ano yung pangako kay Abraham na sa iyo din, sa iyo Ezekiel. Kaya kung nagsisimba kayo para lang masabawasan ang kasalanan ninyo, talo kayo. Ganun ang ginawa ni Satan. Simba ka lang, okay lang yan. Mag-itiis ka lang. Kaya maraming Kristiyano naghihirap. Hindi na maintindihan ng buhay. Bakit pinahirapan kami ni God? Yan, niligtas na nga kita. Tingnan mo naman ito. Okay, balikan natin.
Yung calling and direction ni Abraham. The Lord had said to Abram pa pangalan niya nung una, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. So ito yung calling niya, ng direction kay Abraham. Sundin mo lang ako. At nag-obey siya. Bakit natin ito binabasa? Dito nakadikit ang heir, ang mga pangako sa iyo kung gusto mo. Kung ayaw mo, wala tayong pag-aawayan. Okay? Tama, naintindihan natin? Kung gusto ni claim ni Jeff ang kanyang claim, then ikaw. Kapag ayaw ko, then walang problema. In Genesis 12:2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Tingnan nyo ang declaration ni God because this is a government. I will. Kingdom ito. Dito nagsimula ang kingdom sa Old Testament, hindi sa New Testament. I will make you into a great nation. Gagawin kitang isang nasyon, pero baog ka, hindi ka magkaanak. Tira mo na yan. So makita mo may kasamang miracle itong pangako ni God. Ibig sabihin, I will multiply you, which is pangako niya sa Genesis 1:28, yung ating job order. Then I will bless you by provisions, prosperity. Paano si Abraham magiging blessing kung hindi siya i-bless ni God? Ito pa. I will make your name great. Mga kapatid, marami sa atin kahit mga Kristiyano nagpapaligsahan, nagpapagalingan, nagpapayabangan, nagpapasikatan. Mga kapatid, kung alam mo ang pangako sa iyo, kaya ako nga sabi ko, hindi ko kailangan pasikat. Why? Sabi ni God, pasisikatin kita. Hindi mo kailangan, I will make your name great. Ano ba yung great? Ang iba kailangan mag-artista para sikat. At ang iba nagpapatiwakal na habang sikat, baka malaos. Hindi mo kailangan maging insecure. Ibigay mo na kay God. Kaya nga, gusto ko yung kanta na, ibigay mo na lahat sa Panginoon. Hindi mo kailangan magpasikat at magpakitang insecurity. Tama yun, nakabili tayo na may brand, walang brand, okay lang. Sabi ni God, I will make your name great. Kung hindi mo ito alam, normal sa iyo ang maging insecure. Kailangan mapansin ako, papansin tayo kasi nga, hindi mo alam ang plano ni God. And you will be a blessing. Bakit magiging blessing ka sa iba? Di ba minsan nga, yung ito na lang kapag may papalimos, lakas-lakas dito. Kaya ka bless si God so that you can give to others. Dapat maintindihan natin itong job order natin. Mayaman ka, sagana ka. Kiniklaim natin ang Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Genesis 12:3, hindi pa yung nagtatapos. I will bless those who bless you. Ito na. Bakit ako secure? Awayin mo ako, murahin mo ako. Sabi ni God, i-bless mo ako. Kaya hindi tayo nahiya kapag may nag-bless. Thank you, God bless you. Why? We speak blessing to them dahil pagpapalain ni God yung nag-bless sa atin. Kaya maging ako, ginagawa ko, binibless ko. Sabi ko nga sa kanyo, yung mga sako dito, pati sapatos namin, naglalagay din kami kasi tama si God, pag bless mo yung mga kapatid mo, babalik sa iyo yun. I will bless those who bless you. Ito, and whoever curses you, I will curse. Sinong gagawa niyan? Kadalasan tayo, pag nainis tayo, pag may nagsalita ng pangit sa atin, hawak na tayo ng martilyo. Nagbubunga nga na tayo, mga tao, mga... Ngayon, kapag napukpok mo ng martilyo sa ulo yan, Jeff, napatay mo, ikaw pa makukulong, hayaan mo na si God ang mag-curse sa kanila. Kaya secure ka. Hindi pa nakakunot ang noo mo. Kita mo, pag nakatingin sa akin si Marisa, kala mo, hayaan mo na, kahit magsalita ng pangit sa iyo, sabi ni God, anak, ako na, you are heirs according to the promise. Hindi mo kailangan maging insecure, hindi mo kailangan magkunot ng noo, hindi mo kailangan mag-stress out na sarili mo. Sabi ni God, ako na. Ninakawan ka, kaya yung aming property sa Masbate ni Led, marami nagnanakaw, sila rin nawawala. Kasi hindi mali si God, sinabi ni God, I will curse those who curse you. Kaya mas gusto ko ngayon ng mga nagnanakaw sa paligid namin, kasi Lord, salamat, maglilinis ka na. Nakita nyo ang thinking natin, iba ang thinking pattern natin. Hindi yung, nawala yung chinelas ko, tingnan mo, mawawala yung mga sapatos nyo, lahat dikit na. Ikaw, nagnakaw ka rin. Ikaw ngayon ang na-dominate. Dinaya mo sila. Nakita mong kaibahan? If you know the promise of God, secure ka. Pinakialaman, maaaring sinadya, sinunog ang bahay ninyo. Mia, wala ka dapat igalit, Mia. Lord, ikaw ang nagbigay, ikaw ang babawi. Yung mga nagkikirse na ganyan, Lord, alam ko maglilinis ka na. Katulad itong prayer natin sa ASAP. Ambassador set to advance through prayer. Lord, I pray for a righteous Philippines. Righteous development of the Philippines. Ayun, naglalabasan.
Ganun lang. Kapag tayo ngayon, sirain din natin yung mga traffic light, tayo pa nakulong. Galit na galit ka, nagmumura ka ngayon. Ibigay mo na kay God. I will curse those who curse you, and all peoples on earth will be blessed through you. Through 211 Ministries, kung alam natin ito, yung mga kapitbahay natin, magiging blessing tayo sa kanila. Kaya pag umuwi ka sa inyo, huwag ka maging insecure dahil ikaw ang magdadala ng blessing. Hindi ang politics, hindi yung mayayaman, kundi ikaw na anak ng Diyos. All people, hindi some people. As Christians, ang presensya mo ayon sa pangako. Sa inyong lugar, ikaw ay isang malaking blessing sa kanila at hindi malaking. Yan ang problema karamihan ng mga Christian ngayon. Perwisyo na sa lipunan. Kasi hindi nila alam ang kanilang blessing. Ang inaantay lang nila, ang mamatay para pumunta sa langit. Maaring hindi kayo maniwala, ngayon nyo lang ito narinig sa ilan sa inyo. Gusto kong banggitin sa inyo, ang isang magandang halimbawa ni God sa Bible, ang Israel. Ang Israel, ang isang example kung bakit sila mayaman, pinagpala, protected. Dahil alam nila ang kiniklaim nila. Itong sasabihin ko sa inyo, i-check ninyo, pag-aralan nyo kasi nag-aaral ako, mayroon ako mga studies kasama ng mga Jewish rabbi. Dahil sabi ng rabbi, kahit anong aral nyo ng Old Testament, without the rabbi understanding the original text and the Hebrew text, hindi nyo maintindihan ang word ni Hashem. Hashem ang tawag nila kay Yahweh. Ay natawagin Yahweh Jehovah. Kasi nga, do not use the name of your God in vain. Baka magkamali sila sa gamit. So may term sila ng mga Jews, Hashem ang tawag niya. Now, gusto ko makita ninyo ito. Alam nyo ba, bago ko mag-end nito, merong 3 trillionaires sa Amerika na halos ayon sa Forbes magazine, sila na nagmamay-ari ng buong Amerika. At lahat sila ay Hudyo. At itong 3 na ito, na halos sila nagmamay-ari ng buong Amerika, ang kanilang claim, we are claiming our promise from Abraham. We are obeying our Lord God, our Hashem. Kaya sabi ko, grabe naman ito. Kaya pala sila pinagpala, kahit sila nakita nyo, kahit inaatake ng mga terorista, dinadayo, sinusunog, binabato, binubomba, nananalo pa rin. Alam nyo ba, sa lahat ng gera, nagkaroon pala ng gera sa Russia and Ukraine, pero ang Jews, habang ginigera, lumalaki ang territory at lalong yumayaman. At ang sinasabi lagi nila, hindi ko ito ginagamit sa inyo para prosperity gospel na naman ang pag-uusapan natin. Sinasabi ko ito sa inyo dahil ang kanilang testimony lagi sa baba ng story, we are obeying our God. At sa Forbes magazine again, noong 2020, 2022 at hanggang last year, ang 400 billionaires in dollars of the world in America today. Kalahati Hudyo. At ang isa dyan ay si Mark Zuckerberg ng Facebook. At ang sinasabi nila sa kanilang testimony, meron akong mga collections ng kanilang testimony, we are obeying our God. We are claiming the promise from Abraham. There is neither Jew nor Greek. You are one in Christ. Kaya lang ang problema, pag tayong Kristiyano nag-usap-usap, ang pinag-uusapan natin, pag namatay ako, save na, punta ako sa langit. December ang pinag-uusapan natin, bonus month. Walang nag-uusap sa atin ng January to November. And I'm sharing this to you. Kaya ang iba sa atin, nagnanakaw na rin ng mga Christian. Kasi nga, ang inaantay natin, bayaran ko lang sa bonus ko yan. Ipit na ipit tayo. Mga kapatid, wake up. Read your Bible. Study your Bible sa aming mga listeners, sa pastors and leaders na nakasubaybay sa atin sa FB at sa YouTube channel. Ang challenge ko sa inyo, anong sabi ni God? Kaya ito ang aking application questions para sa atin. Kung ikaw ay saved or restored na, ano ang iyong spiritual assignment sa kingdom of God? And number 2, anong alam mong pamana ng Diyos para sa iyo na ipinangako kay Abraham? Kasi kung hindi mo alam, wala ka ring i-claim. That's the reason why meron tayong discipleship process for you to understand kung ano talaga ang para sa iyo. Dahil dito, hindi natin mailalagay lang. Mailalagay lahat yan. If you want to go deeper at understanding of God's plan and purpose for your life, please join the discipleship process. C2C,
Encounter, Establishing, Empowering, and Equipping class. Kaya mga kapatid, ang goal ko as a pastor, makita nyo at mapakain kayo ng tama, maalagaan kayo, at ma-enjoy ninyo ito. May alis sa ugali ng pagiging insecure. Attitude na insecure dahil nga tayo. Katulad ko, sabi ng iba, may mga pastor ayaw makipagkaibigan sa karamihan kasi baka ma-over-familiarize ako. Hindi na ako igalang. I'm secure. Tawagin mo akong pastor, tawagin mo akong Dennis, tawagin mo akong Dencio. Hindi mawawala ang promise ko kay God. Ano man ang itawag mo sa akin, as long as I'm doing the will of my Father. Enjoy ba kayo? Kaya ba nating sabihin, because you live Jesus, I can face tomorrow. Let's pray. Father God, I honor you today. Thank you, God, sa mga revelations sa ginagawa mo sa 211 Ministry. Tunay nga, Panginoon, kahit anong dumaang bagyo, kahit anong dumaang unos, Panginoon, sa buhay namin, we can face tomorrow because of this kingdom salvation, because of the wisdom that we have in our hearts and minds, na hindi kami lugi, Panginoon. Lamangan kami ng lamangan, nakawin nila nakawin ang kaba ng yaman ng Pilipinas, paganda pa rin ang buhay namin because we are in your hands. Thank you, God. We're excited for your goodness. We're excited for the salvation, and we're excited, God, to receive the benefits from January to November, not only the bonus for December. Kaya gan, Panginoon, purihin ka. Salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ang malakas si Lord.